Magandang araw sa inyong lahat. Bago ko simulan ang aking lesson sa araw na ito, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Saide D. Sumandal mula sa grade 1 ng Siksikan Elementary School. Pwede niyo akong tawagin sa pangalang teacher, Saide. Okay, ang aking lesson po sa araw na ito ay napapatungkol sa Aralin Isa, Utos ng Magulang, Sinusunod Ko. Mula sa ESP 1, Class 1, Quarter 4, Linggo 1, mula sa pahina 1 hanggang 10, ang ating pong manunulat dito ay walang iba kundi sina Evelyn E. Tixon at Conchita A. Domingo. Mula naman sa ating MELP, nakasusunod sa utos ng magulang at nakatatanda. ASP1 ang ating code ay ASP1 PD-4A-C-I. So, ang ating mga layunin, ang una, natutukoy natin ang mga larawang nagpapakita ng pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Pangalawa, nakikilala natin ang iba't ibang paraan ng pagiging masunurin sa utos ng magulang at nakatatanda. Pangatlo, naipakikita ang ilan sa mga gawaing pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Okay, bago natin simulan ang ating lesson, okay, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga araw na ito. Okay, bago natin simulan ang ating lesson, lagi natin tatandaan, ang pinakamahalaga ay ang ating pagdarasal. Sa ating pagsisimula ng ating lesson, meron tayong mga dapat gawin. Okay, nakikita nyo ba ang larawang ito? Okay, ito ay isa sa mga dapat nating gawin bago tayo sa pakikinig natin sa ating guro. Okay, una, maupo tayo ng maayos. Una, maupo ng maayos. Ang pangalawa nating gagawin, makinig ng mabuti sa guro. Pangatlo, ano ang dapat nating gawin? Pangatlo, makipagkooperasyon sa talakayan. Ulitin ko, makipagkooperasyon sa talakayan. Pang-apat natin, magsasalita lang kapag tinawag. Naiintindihan nyo? Okay. Okay, naiintindihan nyo ng lahat. So, bago natin tingnan natin kung lahat ba ay nandito na. Lahat ba ay present? Okay. Kumusta kayo sa araw na ito? Okay, ano ba ang araw ngayon? Magaling. Ano ang petsa ngayon? Anong petsa natin ngayon? Hunyo? Hunyo 2, 2020. Magaling. Ano naman ang ating panahon sa araw na ito? Okay. Tag-init. Tag-init ang ating panahon ngayon. So, maganda ang panahon sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig? Okay. Handang-handa na kayong lahat. Okay, sino dito ang nakikinig ng balita? Sino nakikinig ng balita sa inyo? Okay. Anong balita ang inyong narinig? Ano ba yung naririnig natin sa balita sa ngayon? So, bilang bata, paano ka makakatulong para hindi lumala o mahawaan ng COVID? Okay, tama. Isa yon. Pag-iingat natin sa ating mga sarili. Ano pa? Maliban sa wag tayong lumabas. Ano pa? Okay, ugaliin natin
sinasabi? Okay, tama siya. Sabi daw ng nanay at tatay, ugaliin daw na magsuot ng face shield at saka ng face mask. Face mask at saka face shield. So, sundin daw natin yung kanilang mga sinasabi dahil ito ay para din sa ating mga kabutihan. Natatandaan niyo pa ba ang lesson natin nung nakaraan? Sino nakakatanda? Okay, magaling. Tingnan natin kung talagang natatandaan niyo yung ating lesson nung nakaraan. Okay, sagutin natin po. Sagutin ng tama o mali. Una, bilang kasapi ng pamilya, dapat tayong maging masaya sa tagumpay ng iba. Okay, magaling. Tama ang ating sagot. Pangalawa, dapat nating ipagmalaki ang tagumpay na tinatamasa ng bawat kasapi ng pamilya at kamag-anak. Bagay na natatanggap ng bawat isa. Anong sagot natin? Okay, tama. Pangatlo, kapag ating ipinakikita ang kagandahang asal sa bawat isa, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Tama ba? Okay, tama. Alam niyo na pala. Ang gagaling nyo. Okay, may sasagutan tayo. Okay, sagutan natin sa stick ko. Okay, basahin muna natin. Paano to? Basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Una, masunuring bata si Ana. Sinusunod niya ang mga utos at bili ng kanyang mga magulang. Alin sa mga pahayag ang nagpapakita nito? A. Nililigpit ni Ana ang mga laruan pagkatapos gamitin. B. Hindi sumusunod sa utos ng tatay si Ana. C. Hindi tumutulong si Ana kay ate sa paglilinis ng bahay. D. Hindi iniingatan ni Ana ang kanyang mga gamit sa pag-aaral. Anong sagot natin? Okay, magaling. Letrang A. Nililigpit ni Ana ang mga laruan pagkatapos gamitin. Okay, pangalawa. Alin sa mga larawan na nagpapakita ng pagsunod sa utos ng mga magulang at nakatatanda? Letter A. Hindi sumama sa sambahan si Bonnie dahil nakikipaglaro siya sa pinsan. Okay, letter B. Kailangan pang bayaran si Jose bago sumunod sa utos ni Lolo Ben. Letter C. Iniingatan ng mga sariling gamit bilang pagsunod sa utos ng nanay. Letter D. Kailangan pang tapusin ni Bing ang paglalaro bago sumunod sa utos ng nanay. Okay, ano ang tamang sagot? Okay, ang sagot natin ay letrang C. Iniingatan ng ang sariling gamit bilang pagsunod sa utos ng nanay. Okay, pangatlo. Sinabihan ng nanay at tatay si Ben na huwag lalabas dahil nararanasang pandemya. Ano ang nararapat niyang gawin? Okay, letter A, susundin ang utos ng nanay. Letter B, hindi papansinin ang bini ng ang magulang. Letter C, sisimangutan ang nanay. Letter D, magtatampo sa tatay. Kaya anong tamang sagot natin? Okay, walang iba kundi letrang A, susundin ang utos ng nanay. Kailangan nating sundin. Okay, pang-apat. Sinusunod ni Lito ang utos ni Lola Ben na laging maghuhugas ng kamay upang hindi magkasakit. Alin sa mga emosyong ito ang dapat mong makita? Ulitin natin, sinusunod ni Lito ang utos ni Lola Belen na laging maghuhugas ng kamay upang hindi magkasakit. Alin sa mga emosyong ito ang dapat?
Okay, walang iba kundi letra B, masaya. Masaya ka. Okay, number 5. Ang sumusunod na larawan ay nagpapakita ng pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Maliban sa isa. Ano kaya sa mga ito? Letter A, sabay-sabay na kumakain ng mag-anak. Letter B, nagsisimba tuwing araw ng pagsasamba si Rico. Letter C, nakikipagtalo sa kapatid si Len. Letter D, sinusunod ang mga utos. Ano sa palagay ninyo ang sagot? Okay, letrang C, nakikipagtalo sa kapatid si Len. Okay. Okay, sunod tayo. Okay, alamin natin yung mga pangungusap at mga salitang ipapakita ko sa inyo. Alamin natin ang kahulugan. Okay, pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Ano sa palagay nyo? Ano ibig sabihin ng pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda? Okay, tama. Pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating Diyos. Okay, sumunod. Anong pagkakaintindi niyo dito? Pagre-resiklo. Pagre-resiklo, ibig sabihin, sa English ito ay pagre-recycle. Sino nakakita? Sino nang nakagawa ng pagre-recycle sa inyong? Okay. So, ito. Tama kayo. Ang pagre-resiklo ay isang paraan upang magamit muli ang isang bagay na maaari pang mapakinabangan. So, ito ay isang paraan ng pagpapakita na pinahahalagahan natin ang mga bagay na kaloob ng Diyos. So, yun ang tinatawag nating pagre-resiklo. Ano ba yung mga halimbawa ng pagre-resiklo katulad ng mga lata, yung bottle, yung mga bottle ng 1.5, Coke, yan, yung mga Royal. So, isa yun sa halimbawa, yung mga papel na hindi na ginagamit pero pwede pa natin siyang muling gamitin. So, yun ang tinatawag nating pagre-resiklo. Okay, sunod tayo. Okay. Nakita nyo ba yung larawang ito? Nakikita ba dyan? Nakikita nyo lahat? Okay, anong ibig sabihin? Anong ipinahihiwatid ng larawang ito? Okay, magaling. Okay, ito ay ano? Sama-samang nagdadasal ang mag-anak. Okay, tama ba? So, yung pamilya ay, yung mag-anak ay sama-samang nagdadasal. Sa pangalawa namang larawan, sige nga, ano ang ibig sabihin? Ano pinapakita sa larawang ito? Okay, magaling. Tumutulong sa nangangailangan. So, kayo ba nagagawa nyo rin ba ito yung pagtulong sa mga nangailangan? Katulad niya, nakikita nyo yung bata, tinulungan niya yung isang bata na makatawid sa daan. So, tumutulong sa nangangailangan.
Okay, sa pangatlong larawan. Okay, ano pinapakita sa larawang ito? Okay, magaling. Paggamit ng talento sa mabuting paraan. Okay, ulitin natin. Sa unang larawan, sama-samang nagdadasal ang mag-anak. Sa pangalawang larawan naman, tumutulong sa nangangailangan. Sa pangatlo, paggamit ng talento sa mabuting paraan. So, lahat ba ito ay nagagawa nyo rin? Okay, magaling. Okay, sunod tayo. Okay, mula sa gawain 1. Anong sabi dyan? Okay, mula sa gawain 1, panuto, bilugan ang letra ng larawang nagpapakita ng pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Okay, sa palagay ninyo, ano ang tamang sagot dito? Sabi dito, bilugan ang letra ng larawang nagpapakita ng pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Okay, anong sagot natin? O yung letter A, manalangin bago matulog. Okay, ano tamang sagot? Okay, letter A, bibilugan natin. So, bilugan natin. Bilugan natin. Okay, letter B, mahalin ang iyong magulang. Sa palagay nyo. Okay, tama. Mahalin ang iyong mga magulang. Okay, letter C, hinahayaang nakakalat ang mga larawan. Hinahayaang nakakalat ang mga larawan. Okay, sa palagay nyo. Okay, hindi natin siya bibilugan kasi hindi siya tama. Okay, letter D, sama-samang namamasyal ang mag-anak. Sama-samang namamasyal ang mag-anak. Okay, tama. Okay, letter E, umaawit ng papuri sa Diyos. Ano sa palagay nyo ang tamang sagot? Okay, tama. Bibilugan natin. Kasi isa din yun sa nagpapakita ng pagsunod. Okay, lahat ng binilugan natin dito ay nagpapakita ng pagsunod sa utos ng sa ating mga magulang at nakatatanda. Naunawaan ba? Okay. Sunod tayo. Sunod tayo, basahin natin. Gawain 2. Panuto, iguhit sa patlang ang masayang mukha. Ito, masayang mukha. Kung ang larawan ay nagpapakita ng pagsunod at paggalang sa mga magulang at malungkot na mukha naman, malungkot. Kung hindi. So, dalawa lang ang ating sagot. Masaya at saka malungkot. Kapag masaya, nagpapakita ng pagsunod sa magulang. Pero kapag naman malungkot, hindi nagpapakita ng pagsunod. Okay, sa unang larawan.
Pinasasalamatan ang mga biyaya na tinatanggap. Ano kaya ang dapat larang, masaya o malungkot? Tama, masaya. Pangalawa, hindi nililigpit ang pinaghigaan. Okay, tama kayo. Malungkot. Hindi siya nagliligpit ng kanyang higaan. Pangatlo, iniingatan ng mga sariling gamit. O ano sa palagay nyo? Okay, masayang mukha. Pang-apat, makipag-away sa loob ng bahay-sambahan. Makipag-away sa loob ng bahay-sambahan. Okay, malungkot. Tama, malungkot. Lagay na natin yung mga mukha. O, ito masaya kanina. Ito yung sagot nyo. Pangalawa, ito ay malungkot. Pangatlo, ito ay masaya. Pang-apat, ito ay malungkot. Kay panglima kaya, tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya ano kaya ang tamang sagot? Okay, tama kayo. Masayang mukha. Tumutulong sila sa mga nangangailangan. So, kung yung ibang tao may nangangailangan, kung meron tayo, tumulong tayo. Sunod, meron tayong gagawin. Okay na? Okay. Meron dito dalawa. Gawain 1 at saka gawain 2. So, yung gawain 1 mapupunta doon sa pangkat 1. At ang sumunod naman ay doon sa isa pa, sa isang grupo. Okay, palagi natin natandaan, kapag tayo ay gumagawa ng pangkatang gawain, dapat nating isaalang-alang yung mga sinabi kanina. Dapat meron tayong kooperasyon. Ano pa ang dapat gawin? Dapat habang gumagawa tayo ng trabaho, kailangan tayo ay kinakailangan tayo ay medyo tahimik. Kasi kapag maingay tayo, nakakaistorbo tayo ng ating mga katabi. So, sagutan natin ito ng medyo may mahinang pakikipag-usap sa katabi para masagutan natin na tama. Okay, ito yung napunta sa pangkat 1. Okay, yung sumunod naman ay mula sa pangkat 2. Yan. Okay, anong direksyon natin sa una sa gawain 1 ng pangkat 1? Okay, tapos na ba? Okay, sunod. Sagutan natin kung ano yung ba yung tamang sagot dito. Tingnan natin kung tama yung mga sagot natin. Kay gawain 1, panuto, isulat sapat lang ang hugis puso kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagsunod sa utos ng magulang. Okay, at nakatatanda, ang hugis tatsulok naman kapag hindi. So, kapag hindi, lagyan natin ng hugis tatsulok. Kaya ano sagot natin kanina? Tingnan natin kung tama yung mga sagot nila doon sa pangkat 1.
Okay, una, nakapikit ang mata habang nagdadasal. O, ano sa palagay niyo ang tamang sagot? Okay, magaling. Ang tamang sagot ay puso. Pangalawa, nagsisimba ang mag-anak tuwing araw ng pagsamba. So, nagsisimba ang mag-anak tuwing araw ng pagsamba. Ano tamang sagot? Okay. Ang tamang sagot ay puso. Okay, pangatlo, hinahayaan nakakalat ang module pagkatapos sagutan. Kayo ba ginagawa nyo? Ano ba ang tamang sagot? Okay, ang sagot natin ay tatsulok. Bakit kaya tatsulok? Tama. Kasi hindi siya sumusunod sa kanyang magulang. Okay, sumunod naman tayo sa pang-apat. Mahalin ang kapwa. So, mahalin ang kapwa. Tama ba ang sagot niya? Ano kaya ang tamang sagot? Okay, tama. Puso. Okay, sa pangatlo, panglima pala, panlima. Tinutulungan ang kaibigang may sakit. O, ano sa palagay nyo ang tamang sagot? Okay, puso. Tumutulong siya, tinutulungan ng kaibigan na may sakit. So, isa rin yun sa paraan para maipakita natin yung ilan sa mga pagsunod sa mga magulang at nakatatanda. Yung mga binibigay sa atin ng ginagawa ng ating mga magulang ay isa rin yun sa nakakatulong para sa atin para makatulong din tayo sa ating kapwa. Okay, sumunod tayo dito. Okay, mula doon sa pangkat, dalawa. Mula sa gawain, dalawa, panuto, isulat ang letra sa mga petal ng bulaklak kung nagpapakita ng pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. O, dito sa una, nakikita nyo ba yung mga larawang ito? Nakikita nyo yung mga larawan? Okay. Sa letter A, nagmamano si Maria. Ano sa palagay nyo ang tamang sagot? Ano itong kukunin natin? Anong ilalagay natin? Okay, letra ng tamang sagot lang ang ilalagay natin dito. Nagmamano si Maria, anong tamang sagot? Ilalagay ba natin siya dito o hindi? Okay, ilalagay natin, tama ang sagot. So, letrang A, ilalagay natin sa petal. Okay, letter B. Nagsisimangot si Nene. Tama ba yung ginawa niya? Okay, hindi po. So, hindi natin isasama. Okay, letter C. Tumutulong sa pinagkainan. Okay, ano sa palagay nyo? Okay. Tama ba ang sagot? Okay. Tama. Ilalagay natin siya sa petal. Kasi tama rin yung sagot. Okay, letter D. Ayaw sumama ni June sa mag-anak. O, ano sa palagay ninyo? Okay. Hindi natin siya isasama. O, letter E. Sumusunod kaagad si Lito kapag inuutusan ng tatay. O, anong tamang sagot? Tama ba? Okay, isasama natin. So, yung tatlong yan ay kasama. Letter A, C, at saka E. Yun ang tamang sagot. Yung tatlong yon ay nagpapakita ng pagsunod natin sa utos ng magulang at nakatatanda. Okay na? Okay, sumunod tayo. Okay na ba? Sigurado kayo? So, ano daw yung mga dapat? Talakayin natin muli yun doon. Tungkol doon sa pinag-uusapan natin kanina. So, ano yung mga dapat mong gawin sa mga inuutos sa'yo? Okay, susundin natin. Susundin po.
Dapat bang pinipili natin ang mga utos o anumang pinakikiusap sa atin? Dapat ba nating piliin? Okay, hindi po. So, kahit anong utos, basta dapat bukas sa kalooban nating lahat. So, ano ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa nakatatanda? Anong kahalagahan nito? Tama kayo na ipapakita ang pagmamahal. Okay, na ipapakita ang ating pagmamahal. So, paano nyo ipinahayag ang pagsunod sa nakatatanda? Paano ninyo ito ipinapakita or pinapadama? Okay, yung pagkilala sa mga hangganan o limitasyon. Okay? So, kailangan sumusunod tayo. Okay, ano pa? Okay, tama kayo. Pagsunod sa mga utos ng mga magulang o nakatatanda kapag inuutusan. So, hindi naman mahirap sundin. Kasi madali lang naman yung inuutos, di ba? So, kailangan tayong sumunod sa mga utos ng ating mga magulang o nakatatanda sa atin. Naintindihan nyo? Okay. Okay, sumunod tayo. Saan na yung stick ko? Ito. Paano to? Piliin ang angkop ng salita sa loob ng kahon upang mabuo ang pangungusap. Isulat ito sa patlang. O alin ba ang patlang? Ito ang patlang. Yan ang tinutukoy. So, ilalagay natin dyan ang tamang sagot para mabuo itong mga salitang, mga letrang nawawala mula dito sa salitang ito. Okay. Biyaya. Okay, ano ba yung mga salitang meron sa loob ng kahon? Biyaya, Diyos, magulang, pagsunod. Okay. Ang mga magulang ay, ano kaya sa palagay nyo ang tamang sagot? Anong sagot? Okay, magaling. Ang sagot dyan ay biyaya. Okay, ang sagot dyan ay biyaya. Okay, sa pangalawang larawan naman, sa pangalawang salita. Ano kayang nawawalang letra dito? Patlang sa atin kaya nararapat na pahalagahan, igalang at mahalin. Anong tamang sagot? Okay. Diyos. Okay, sa pangatlo naman, ano kaya ang tamang sagot? Patlang sa utos ng ating mga. Ano kaya ito? Tingnan nyo dito sa kahon. Okay, tama. Pagsunod. Pagsunod. Sa utos ng ating mga, ano kaya yung pang-apat? Pang-apat, patlang ay gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. O, sa palagay nyo, anong sagot dyan? Okay. Magulang. Ibasahin natin ang pangungusap. Ang mga magulang ay biyaya ng Diyos sa atin kaya nararapat na pahalagahan, igalang at mahalin. Ang pagsunod sa utos ng ating mga magulang ay gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Okay, tama ba? Okay, magaling. Okay, susunod tayo. Okay. May sasagutan na tayo kung naintindihan nyo ang lesson natin sa araw na ito.
Nakikita nyo ba? Kabingi. Nakikita nyo bang lahat? Okay. Basahin natin. Okay, basahin natin. Pagkatapos, sasagutan natin ito. Bibigyan ko kayo ng papel na sasagutan ninyo. Okay, paano to? Basahin ng maayos ang bawat pahayag. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Okay, sa una. Okay, kaya nyo na basahin to? Okay. Bibigyan ko kayo ng papel isa-isa para masagutan ninyo ng tama. Susulat nyo rito sa papel. Pagkatapos, siguro mga 5 minutes, 5 minuto nyo lang itong sasagutan. Alam ko namang kaya-kaya nyo itong sagutan. Babasahin natin. Okay, ulitin natin. Paano to? Basahin ng maayos ang bawat patlang, bawat pahayag, isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Una, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng batang sumusunod sa utos ng magulang at nakatatanda? Okay, letter A, nagdadasal ang mag-anak. Letter B, nagtatalo sa... Naka-ready na ba kayong lahat? Okay, yung papel ha. Yung papel. I-ready nyo yung papel. Okay, letter B, nagtatalo sa hapagkainan. Letter C, nag-aaway ang magkapatid. Letter D, hindi nag-aaral ng mabuti. Okay, isulat nyo yung tamang sagot. Okay, pangalawa, sumusunod ang mga anak sa utos ng kanilang mga magulang upang maging maayos at masaya ang pamilya. Alin sa mga larawan na nagpapakita nito? Okay, pili kayo sa larawan na kasulat dyan, sa ibaba. Okay, letter A, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Letter B, hindi nagpapaalam sa magulang bago umalis. Letter C, namamasyal, nagsasama-sama ang mag-anak. Letter D, sinisigawan ang magulang. Okay. Pangatlo, nag-aaral ng mabuti si John, kaya lagi siyang nakakakuha ng parangal. Ano kaya ang mararamdaman ng kanyang mga magulang? Okay, letter A, malungkot. Letter B, masaya. C, ito. Letter D, ito. Okay, pilihan nyo ang tamang sagot. Okay, pang-apat, ang sumusunod ay ang mga gawain na nagpapakita ng pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda maliban sa isa. Okay, maliban sa isa, ano kayang sagot dyan? A, sumusunod kaagad sa utos ng magulang. Letter B, kusang loob na ginagawa ang nakatalagang gawain. Letter C, masayang tumutulong sa ate sa mga gawaing bahay. Letter D, nagpupunwaring tulog upang hindi mautusan. Okay? Okay, number 5. Sinabi ng nanay si Meg na huwag kalimutang manalangin bago matulog. Ano ang dapat niyang gawin? Letter A, susundin ang utos ng nanay. B, makikipagtalo sa nanay. C, hindi papansinin ang nanay. Letter D, babaliwalain ang utos ng nanay. Okay, tapos na ba kayong lahat? Okay, sagutan natin. Ang una, anong sagot natin? Letter A, nagdadasal ang mag-anak. So, ito yung nagpapakita ng sumusunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Letter A. Number 2 naman, anong tamang sagot? Okay, letter C. Sulat natin ha. Sa una ay letter A. Sa pangalawa naman, anong sagot natin? Letter C. Namamasyal ng sama-sama ang mag-anak. So, letter C. Number 3, nag-aaral ang mabuti si John kaya lagi siya nakakuha ng parangal. Ano kaya ang mararamdaman ng kanyang mga magulang? Okay, ang sagot ay letter B. Okay, number 4, ang sumusunod ay ang mga gawain na nagpapakita ng pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda, maliban daw sa isa. Okay, letter
D. Nagkukunwaring tulog upang hindi mautusan. So, ito yung sagot dito. Maliban sa isa. Number 5. Sinabi ng nanay si Meg na huwag kalimutang manalangin bago matulog. Ano ang dapat niyang gawin? Okay, letter A. Susundin ang utos ng nanay. Okay, nakuha niyo ba ang tamang sagot? Lahat ba kayo ay tama? Okay. Ngayon, kumuha kayo ng kwaderno at meron ako sa inyong ipapasulat na takdang aralin. Okay. Isulat sa kwaderno ang inyong takdang aralin. Okay, tapos na ba kayong lahat? Okay, maraming salamat. Okay, mag-aral kayo ng mabuti sa bahay, lalo na ang inyong pagbabasa.